Sabi ni Nick, ito ang sitwasyon na kinakaharap ni Ethan. Ang kanyang problema ay tinatawag na walang dugo na kondisyon sa medisina. Ang mga batang may ganitong kondisyon ay maaaring may iba pang problema, tulad ng hindi pagsunod sa maraming utos. Kung sasabihin mo sa kanya na buksan ang libro sa ilang pahina, talata, o linya, maguguluhan ang kanyang utak. Mayroon ding problema sa pagunlad ng maliliit at malalaking galaw, tulad ng hindi makapagbutones o magawa ang mga bagay na madali para sa ibang bata. Ito ay mga senyales ng problema sa pagproseso ng impormasyon ng utak. Tama ang sinabi ng ama, sa mundong ito na puno ng kompetisyon, lahat ay gustong magpalaki ng mga batang may mataas na marka. Ngunit marami ang nakakaligtaan na. Hindi natin dapat sukatin ang lahat ng bata sa isang pamantayan kung susundin natin ang standardized na proseso na hindi sinasaalang-alang ang kalagayan ng bata. Sa huli, isang araw, ang bata ay maaaring masira at ang kanilang mahalagang imahinasyon at natatanging ideya ay unti-unting mawawala. Sinabi ni Einstein na ang bawat bata ay ipinanganak na henyo, ngunit madalas na sa kanilang mga taon ng pag-aaral, ang maling paraan ng edukasyon ang pumapatay sa kanilang talento. Nang marinig ito, tahimik na yumuko ang ama, at ang ina ay lumuha ng pagsisisi. Si Ethan ay palaging itinuturing na problema ng mga guro at magulang at kakaiba sa mata ng ibang bata. Sa edad na 8, 2 beses na siyang naulit sa ikatlong baitang. Kahit sa simpleng tanong sa matematika, isusulat niya ang 3x siyang nakatumbas ng 3, at pagkatapos ay masaya siyang babalik sa likod ng silid. Ang pinakamataas na marka ay 25, ngunit nakakuha lamang siya ng 2, na ang pinakamataas na nakuha niya. Sa mga nakaraang pagsusulit, halos palaging 0 ang kanyang marka. Pasensya ang mga guro sa kanya, at tinupokso siya ng mga kaklase bilang mahina ang isip. Nakikita ng mga magulang ang kanyang magulong takdang aralin at hindi nila alam kung ano ang itsura ng mundo sa mata ni Ethan. Sa kanyang imahinasyon, ang mga numero ay parang malilipat na duwende. Kaya't ang paaralan ay ang pinakamahirap na lugar para kay Ethan. Sa klase, palagi siyang nakatingin sa labas at nagmumuni-muni, at kailangan pang paulit-ulit na tawagin ng guro para bumalik sa realidad. Kapag binabasa siya ng guro ng mga salita, nawawala na siya ng pasensya.